Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa hapong ito, ito na po ang ating ginagawang greenhouse para po sa ating ipupunlang talong at kamatis, no? So meron na kaming punla. So kailangan na namin tong matapos mga kapwa ko ka-farmers kasi ilalabas namin dyan at ilalatag, no? So wala pa kaming isa para sa ating mga punla. So iano lang namin sa lupa mga ka-farmers. Ang mahalaga na ang mga punla nating mga talong at kamatis ay hindi diretsong mabagsakan ng malalaking patak ng ulan. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang ating purpose, kaya ay gumagawa po tayo ng greenhouse. Ayan, malaki-laki po ang ating greenhouse mga kapwa ko ka-farmers, kaya siguro no mga 40 hanggang 60,000 ka puno ng talong at kamatis ang mailalagay dyan. Ayan po, napakalaki po mga ka-farmers. So ngayon, share ko lang, umuulan po pala, no? Umuulan po mga ka-farmers, katamtama lang ang ulan, tamang-tama lang nakakainom ang ating tanim na ampalaya. So malaking bagay ng mga ka-farmers, no? Kahit hindi na masyado kalakasan ng ulan, at least umuulan mga ka-farmers. So nakakatulong din. Ayan. So sa likuran dyan mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, no? Yun po ang mga taniman natin ng siling sigan dyan banda, at dini naman ang bell pepper. At itong mga ka-farmers na pinapaararo natin ng Taylor, yun po ang sa taniman natin ng ating kamatis. So ang nakatanim natin ngayon din ay yung ampalaya pa, no? So meron tayong ampalaya, siguro nasa mga mahigit kumulang mga 2 hektarya. So estimated natin hindi bumaba sa 1.8 hectares kasi nasa 6,000 po kapuno ang ating tanim na ampalaya. Ayan po. So hanggang sa poste dyan mga ka-farmers, yung nakikita yung mga poste, medyo may pugs lang kasi katatapos lang umulan. Umulan po dito ng mahina, no? Tamang makainom lang ang ating tanim na ampalaya. And then pagkatapos sa ulan yan, pansin nyo, may pugs. So yun po no mga ka-farmers, ang ma-share ko po sa inyo at ma-i-update na may ulan sa hapon ngayon. And then yung ginagawa nating greenhouse ay patapos na. So bukas siguro, share ko lang po sa inyo, baka malatag na ang aming mga punlang talong at saka sa sunod na araw ang kamatis. So una ang talong mga ka-farmers, no? So ilalatag na namin dyan. And then ang ano namin, may mga net kami para dyan. So yan po ang ating greenhouse. So medyo ano ng konti mga ka-farmers kasi hindi pantay ang lupa, no? Medyo sa bandang gitna, dahilig ng konti, then palalim ang gitna. So yung poste natin, yan parang pantay ang ano natin. Kasi tubo ang gitna and then bakal. So yung ganyan mga ka-farmers, no? Share ko lang po sa inyo ang mga nagasto natin. 3 tubo lang, bali 60, and then ang ano nadugtungan siguro mga 4, mga 64 siguro mga ka-farmers, no? Ang taas ng ating greenhouse, and then nasa 26 ata ang lapad by 64, ganyan din. So maliit lang ang gasto natin dyan mga ka-farmers kasi yung yobe parang sadyang meron na kawayan lang, and then ang ginagamit natin dyan, meron tayong bakal na 18 pieces 10 mm, and then 12 pieces ang ano po ang 8 mm. So yun ang ating ginagamit, no? So kibali ang 6 mga ka-farmers pinuputol natin and then dinugtong sa 12, kaya maging 18 ang ano niya, yung parang rimbo natin sa layo na tag malapit mag 5 feet, no? So yun po mga ka-farmers, ang kulang natin dyan yung net na lang para hindi mararamdam masyado ang sobrang sakit ng init, para ma-filter ng konti. And then mga kapwa ko ka-farmers, meron na tayong net na nakalagay sa ating packing house na sa ilalim. Iikot pa natin dyan para safe ang ating mga funla at hindi mapapasukan halimbawa ng mga aso, kasi may aso dyan sa may karawasan. So yun po, no mga kapwa ko ka-farmers. So konti lang ang ating gasto kasi kawayan na po ang ating ginagamit din, no?
So yan, kita nyo kawayan, binalagbagan. So parang makita nyo, tara samahan nyo ako para malapitan natin kung paano namin to ginagawa. So yun ang greenhouse na gawa sa kawayan. Ang mga pusti. So ang bakal mga ka-farmers, yung ginagawa lang natin, meron tayong 18. So marami-rami na ang kasya din sa ating ginagawang greenhouse. So sa kabila natin sa farm 1 may greenhouse tayo. Dati nanuhan ng lettuce, ay ngayon wala na. So yan ang ating greenhouse, oh. Malaki po ito, yan, oh. Ganyan ang itsura niya. Kawayan lang ang ating ginagamit. So maganda siyang tingnan kasi ang curve niya ng mga ka-farmers, ayan. So tinitipid lang natin to, no, sa budget. Dahil malaki pa ang kakailanganin natin. Kaya yan ang kawayan mga ka-farmers, ganyan ang itsura. Tinukuhan natin dyan para ano po, hindi bumaba, no. So ito mga ka-farmers, no, may mga kawayang nakabalagbag. Dini natin na part ilalagay ang ating net, no, parang hindi dandam ang sobrang init sa ilalim. So ang taas ng tayo sa ating greenhouse ay nasa ano po, 15, no, parang ang mga 14 feet siguro ata, no, simula dyan mga 14 feet. Ayan nyo, kita nyo mga ka-farmers, oh. So malaki ang ating greenhouse para sa ating mga punla. So pwede apat na itatabi natin din, kung may lamisa lang, apat din, pero dahil nasibol na mga ka-farmers, hindi na natin magawan ito ng lamisa. So ang gagawin namin din, yung dini banda parang itabi namin ang lupa at saka yung sa gilid para ang tubig hindi makakapasok din. So kailangan pa naming lagyan ng kanal, no, o irigasyon para safe ang punla at hindi maabot sa tubig kahit dini banda, kasi mataas dito konti. Kung umulan, papasok din yung tubig. So lagyan natin ng kanal dyan, kanal sa gilid ng poste dyan, no, and then dito banda lagyan din. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. And then pwede ito tatanayman natin ang gulay, no, kung halimbawa ay wala na po tayong punla. Yan, napakagandang tingnan mga ka-farmers ang aming gawa. Tapos ang nilak namin mga ka-farmers dito sa gilid, okay, para makita nyo, kawayan lang po, oh, pinapaikot, and then inanuhan ng tie wire. Yan ang tie wire para hindi siya mahugot. Yan. Ayan, oh. Hindi pantay mga ka-farmers ang aming pagkatrabaho. Kasi ano lang, 2 araw lang namin to ginagawa. Kanina kahapon din, kanina namin hanggang tanghali din, pagkahapon may iba kaming ginagawa mga ka-farmers, no, nagsasalang po tayo ng kamatis, and then yung talong ay ilalafat na o ilalatag na. So yun lang siguro ang mai-share at may update ko na sa araw ito mga ka-farmers, ay ano po, may bubong na ang ating ginagawang greenhouse para po sa ating mga punla. Okay, yun lang po. So bago tayo magtapos, mega love shout out sa lahat kong mga viewers, sharer at commentator, at saka sa aking mga subscribers. So sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta, maraming salamat po, no. Bye bye and God bless. Thank you po. So yun na, maganda lang tingnan. So nakakatuwa mga ka-farmers na nakagawa kami. Siguro ang gastos natin din, kawayan, mga bakal, konti lang, no? Kasi ang mahal din, parang UV lang, nasa mga 6,000. And then ang kawayan natin at ang bakal, ang kawayan ay tag 30 lang ang puno, nakakaubos lang tayo din ng 14, pinuputol-putol lang. And then bakal, yun lang, siguro mga 10,000 lang to mga ka-farmers ang ating gasto. Ayan, ganito na. Okay, so kung wala lang bagyo, ulan lang na ulan, parang okay to mga ka-farmers. Pero pag may bagyo, hindi to matibay kasi kawayan lang, yan, oh, ganyan ang pagkagawa lang, oh.
Yan ang ating ginagawang greenhouse para po sa ating mga punlang kamatis at talong. Okay, so yun lang po siguro. Thank you.